Mga mahal na mga kababayan, kami po ay mga Muslim na misyonaryo na nagpapalaganap po ng Islam. Kami po membro ng SPAG sa Camp Crame Police. At kami yung mga Muslim na kung saan ay nagpapahayag ng pananampalatayang Islam. Kami po ay umaakyat sa bus, nagbabayad po kami dito. At hindi po kami manghihingi sa inyo ng love offering or anumang sobre, bagkus magbabahagi lamang po kami ng kaalaman hingkil po sa Islam, nang sa ganoon po ay magkaroon kayo ng tamang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Hindi naman lingid sa atin dito sa Pilipinas, kapag Islam ang pinag-uusapan ay may narinig tayong mga hindi magagandang mga balibalita. Kaya po kami pong mga aral ng Islam, kami po yung nagpapaliwanag, nang sa ganoon po maituwid po natin yung ating mga maling na napapakinggan patungkol po sa Islam. Kami pala ay mga dati rin po mga Kristiyano na yumakap sa Islam. Ako po isang dating Katoliko, dati po akong choir sa simbahan. Nag-Muslim po ako sa Saudi Arabia nung ako po ay naging OFW doon. Ang tawag sa amin ay balik Islam, no? Mga dating Kristiyano na yumakap sa Islam, tinatawag po kaming balik Islam. Bakit po kami tinatawag na balik Islam, mga mahal na kababayan, na mga dating Kristiyano na nagpo-Muslim? Dahil po, ang katotohanan po, ang ating bansa pong Pilipinas, bago pa po tayo masakop ng mga Kastila, ang ating bansa po ay bansang Muslim. Islam po ang pananampalataya ng ating mga ninuno, wala pa po yung mga Kastila na sumakop sa ating bansa. Dahil kung ating balikan ang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas, na-Christianize lamang ito nung dumating ang mga Kastila sa bansa natin. Before, wala pang mga Kastila, ang mga tao po dito ay mga dato, raha, sultan. Sila po yung mga ating mga ninunong mga Muslim. Tulad po ni Dato Lapu-Lapu sa Cebu. Siya po ang leader sa Cebu nung dumating si Ferdinand Magellan. At ganoon din naman po dumating sa Maynila si Miguel Lopez de Legazpi, ang mga Kastila, si General Santiago. Ang hari ng Maynila nung panahon na yon, yung June 1521 ay isa pong raha, si Raha Sulaiman. Di ba mo nakikita natin sa Lunita, Raha Sulaiman Monument. So sila po ang mga leader ng ating mga ninuno na mga Muslim. Kaya po kami na mga dating Kristiyano na yumakap sa Islam ay tinatawag lamang po kaming balik Islam. No? Binabalikan lang po namin ang relihiyon ng ating mga ninuno na sinagop ng mga banyagang mga Kastila. At ang mga Kastila, ang dala nilang relihiyon dito ay ang relihiyong Kristyanismo, ang Katoliko. Di po ba? Silang nagtayo ng mga, nakikita natin ngayon, mga lumang simbahan ng mga Kastila na yaon. So, yun po. Kaya kami tinatawag na balik Islam, binabalikan lang po namin ang Islam na siyang relihiyon ng ating mga ninuno. Wala pa po yung mga Kastila. Ngayon mga mahal na kababayan, nais namin ipapaliwanag po sa inyo kung ano ang kahulugan ng Islam. Ano po ba ang Islam? No, narinig natin itong Islam na ito, stranger sa ating sarili ito bilang Pilipino, kasi hindi naman bihira lang po ang nagpapalaganap ng Islam dito sa bansa natin, no? Dahil na nagpapalaganap dito ng reliyon ay mga Kristyanismo. So ang Islam po, mga minamahal na mga kababayan, ito po ay wikang Arabic na mayroong tatlong kahulugan sa ating wikang Tagalog, no? Ang Islam po, ito po yung ganap na pagsuko, ganap na pagsunod, ganap na pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. So ang Islam, what is Islam? Islam is complete submission to the will, obedience, surrender to the only one God, the Almighty Creator. Yan po ang Islam, mga mahal na kababayan. Ang Islam, hindi po ito bagong relihiyon, no? Kasi may nagkakaala natin mga kababayan, ang Islam ay panahon ng Propeta Muhammad. Ito po mga kababayan namin. Ang Islam po, ito po kaisa-isang relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha. Naniniwala naman tayo sa nag-iisang Diyos, mga mahal na kababayan, ang lumikha sa ating lahat. Ang kanya pong relihiyon na kanyang pinagkaloob sa atin ng mga tao ay wala pong iba ang Islam, sapagkat ang Islam po, ito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kung kaya ang Islam, mga kababayan, hindi ito bagong relihiyon. Bagkus ito ang relihiyon
na ipinagkaloob sa atin na nag-iisang Diyos bilang ating panuntunan ng ating pamumuhay. Kaya po ang Islam, mga kababayan, hindi lang siya reliyon, bagkus tinatawag ito sa wikang Arabic na din. Ano ang din? Ang paraan ng pamumuhay ng tao. Way of life. Ito po yung Islam. Ganap na panuntunan ng buhay ng tao na galing sa dakilang tagapaglikha, pinagkaloob niya sa atin bilang ating paraan ng pamumuhay. Pero ang Islam, mga kababayan, ito ang relihiyon na itinuro, dinala, ipinamuhay ng lahat ng mga propeta. Kung kilala natin si Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Moises, Propeta Jesus Christ, at Propeta Muhammad, ang kanilang relihiyon na kanilang ituro sa kanilang panahon ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima, which is sa Arabic tinatawag itong Islam. Lahat po ng propeta, mga mahal na kababayan, sa kanilang panahon, lahat po sila sumuko sa kalooban ng Diyos. Maging si Jesucristo, mga kababayan. Si Jesucristo, maging sa Biblia, nakasaad po doon na sinabi ni Kristo, sundin ang kalooban mo, o aking Diyos, dito sa lupa hanggang sa langit. So, sabi ni Jesucristo, sundin daw natin ang kalooban, isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. So, submission to the will of the only one God, the Almighty Creator, ito po ang mensahe ni Jesucristo, mga kababayan, na kapag inarabig natin yung submission to the will of God, magiging isang salita po ito, at ito ay tinatawag na Islam. So, ang Islam, mga kababayan, relihiyon ni Jesucristo na pagsunod sa kalooban ng Diyos, surrender sa ating kalooban, sa kung saan ang kalooban natin ilaan lamang at ipagkaloob natin sa nag-iisang Diyos, mga kababayan. So, ito po yung Islam. So, ang Islam, mga mahal na kababayan, hindi ito katulad sa ibang relihiyon na ating nakikita ngayon, na minsan ang relihiyon nakikita natin na ipinapangalan lamang sa mga nilikhang bagay. Tulad halimbawa ang relihiyong Kristyanismo, ito hinamo lamang sa pangalan ni Jesus Christ, kaya Christ nagiging Christian. Ang relihiyon namang Buddhism ay hinango din sa kanilang founder na si Gautama Buddha, mula sa pangalan ni Buddha, Buddhism. Subalit ang Islam, mga kababayan, ito ay hindi hinango sa anumang bagay, tao po o tribo, hindi po. Bagkus ang Islam, ito ay ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima at dalisay na pagsamba sa nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Na kung kaya, mga mahal na kababayan, ang nag-iisang Diyos ang tagapaglikha, mahal niya tayo. At tagapaglikha na nag-iisang Diyos, nilikha tayo bilang tao, binigyan niya tayo ngayon ng panuntunan ng pamumuhay. Ang Islam, kababayan, habang ito ng dakilang tagapaglikha sa atin. Mahal tayo ng Diyos, di tayo pinakababayaan, binigyan tayo ng paraan ng pamumuhay bilang awa at habag niya sa atin. Sinabi po na nag-iisang Diyos ang Panginoong Allah sa loob ng Quran, mga kababayan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, chapter 5 verse 3, kanyang sinabi, Al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sa malapit na kahulugan, mga kababayan, sabi po ng Panginoon Diyos, sa araw na ito, pinagiging ganap ko sa inyo ang inyong relihiyon at ang aking habag at awa, pinagkaloob ko sa inyo at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. So, nang nagsasalita nito, mga kababayan, walang iba ko ang Diyos na tagapaglikha. Pinili, hinirang ang Islam, submission to the will of God. Islam, hinirang ito bilang panuntunan ng ating buhay, mga kababayan. Na kung kaya, mga kababayan, ito po ang kahulugan ng Islam. Nakakalungkot lamang isipin sa Islam dito sa ating bansang Pilipinas, kapag narinig natin, kaakibat nito may mga pangit at masama na mga ating naririnig patungkol dito. Kasi ang Islam kuno, nagtuturo ng kaguluhan, terorista, mali po yan, kababayan. Ang Islam po nagtuturo ng kapayapaan, nagtuturo ng katahimikan. Kasi ang Islam, ang root word dito, nag-ugat ito sa mula sa salitang salam, na ang salam, ang ibig sabihin ay kapayapaan, or peace. Doon po nagmula ang Islam, mga kababayan. Kaya wala pong puwang sa Islam ang kaguluhan. Yung mga paghahasik ng lagim, pinagbabawal po yan sa Islam. Yung pagpatay, malaking kasalanan yan sa Islam, mga kababayan. Dahil ang Islam, kapayapaan, ang hangad ay katahimikan, pagmamahalan, at kapayapaan ng bawat isa. Yun po ang pananampalatayang Islam, mga minamahal na kababayan. At ngayon naman, sila naman ang mga Muslim, mga kababayan.
Marami sa atin ang buong akala ng mga kapwa natin Pilipino na kapag sinabing Muslim, ang buong akala nila yung mga taga Mindanao, yung mga Maranao, Tausug, Maguindanon, Yakan, Samal, yung taga Mindanao o kaya yung Arabo. Yun yung pag-aakala nila. Pag sinasabing Muslim mga kababayan, hindi po namamana. Wala pong dugong minuslim, wala rin pong salitang minuslim. Hindi po nagpapamuslim sa tao kung ang kanyang magulang ay Muslim, automatic Muslim na siya. Hindi po mga kababayan. Hindi po namamana ang pagiging Muslim natin. Nagiging Muslim lamang tayo kung ating isuko ang ating sarili sa kalooban sa nag-iisang Diyos. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, magpapasakot tayo sa kanyang kautusan, saka pa tayo magiging ganap na Muslim. So ang Muslim para mga kababayan ay yung tao, tayong mga tao na sumunod, sumuko at tumatalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos, saka pa siya matatawag na Muslim. No? Ngayon, kung may Muslim tayong naririnig na gumagawa ng masama, hindi natin pwedeng itanggihan kasi ang Muslim, tao lamang, tulad ng ating mga daliri, hindi bantay-bantay. Kahit naman sa loob ng Kristyanismo, mayroon din mga taong masama, di ba? So kung gano'n mga kababayan, kung siya nagpakilala ng Muslim, pero ang kanyang mga ginagawa ay salungat sa turo ng Islam, gumagawa siya ng mga pagsuway, hindi makatarungan, tunay po na hindi siya matatawag ng Muslim. Maaaring siya ay Muslim-Musliman lamang o Muslim lamang sa pangalan, nakakahiya po siyang tawaging Muslim. Kasi ang tunay na Muslim mga kababayan, yung tao na isinusuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Ang tunay na Muslim, malinis ang kanyang puso sa pagsamba sa nag-iisang Diyos at tumatalima siya kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos at nilalayuan niya ang mga ipinagbabawal sa atin ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah mga kababayan. So, alam niyo po mga kababayan, lahat po tayo sa turo ng Islam, Muslim na po tayo nung pinanganak tayo sa ating nanay. No? Kasi ang akala natin, pinanganak tayong Kristiyano. Oo, yun ang ating paniniwala. Pero kung ating ungkatin mga kababayan sa turo ng Islam, lahat po ng sanggol na ipinanganak ay ipinanganak sa kalagayang isang Muslim. Sabi kasi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, sa mga kanya nawang pagpapalag kabayabaan ng Panginoong Allah, kanyang sinabi, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat daw ng sanggol na bagong pinanganak, sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang pagpapalag kapayapaan, lahat ng sanggol, kahit Katoliko pa ang kanyang mga magulang, born again o anumang relihiyon, basta bagong sanggol na bagong niluwal ng kanyang nanay, siya ay isang Muslim at Islam ang kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil sinabi ni Prophet Muhammad, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. Sabi ni Prophet Muhammad, ang mga magulang lamang ng sanggol at yung mga taong nakapaligid sa sanggol ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging Kristiyano ang sanggol. Ano po ang patunay natin mga kababayan? Di ba po mga mahal na kababayan, kapag ang isang mag-asawa, halimbawa po ang isang mag-asawang Katoliko, nagkaroon sila ng bagong anak na sanggol. Ano ang kanilang pinaghahandaan sa sanggol mga mahal na kababayan? Hindi ba kanila itong dinadala sa simbahan para pabinyagan? Di ba po mga kababayan, pinapabinyagan ng sanggol, dinadala sa simbahan sa pari para pabinyagan nila? Kaya ang pari, kapag magbibinyag sa sanggol, sinasabi ng pari, bibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, at simula sa oras na ito, sa pagbibinyag, sabihin ng pari, ikaw sanggol, ay isa ka ng ganap ka na ng Kristiyano. So napakalinaw po, nagiging ganap lang pala tayo ng Kristiyano pagkatapos po ng ating pagbibinyag sa atin ng ating mga magulang doon sa simbahan mga kababayan. Ang tanong, nung hindi pa pinibinyagan ng sanggol, hindi pa dinala sa simbahan, ano ang tawag sa sanggol? Ano ang itawag mo sa kanya? Dahil naging Kristiyano lamang siya nung pagkatapos ng binyag mga mahal na kababayan. Na kung kaya makikita natin sa celebration, sa mga party-party pagkatapos ng binyag, nakalagay po doon, Happy Christening, maligayang pagbibinyag. Diba? Pero, nung hindi pa siya dinala sa simbahan para binyagan, ang kanyang relihiyon mga kababayan ng sanggol ay Islam po. Kasi ang Islam, ito yung likas na relihiyon ng bawat tao, ng bawat sanggol na ipinagkaloob sa bawat nilikha na nagmumula sa nag-iisang Diyos, ang relihiyong Islam. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos sa loob ng Quran,
wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitat Allahi allati fatara nasa alaiha. Ito'y Arabic mga kababayan, na sa Tagalog sinabi po ng Panginoong tagapaglikha, tunay na kayo ay tumangan, hawakan ninyong mahigpit ang likas na relihiyon, ang relihiyong pagkilala at pagsamba lamang sa Diyos. Ito yung likas na relihiyon mga kababayan. Lumabas tayo sa sinapupunan ng ating nanay na meron tayong likas na paniniwala at pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, which is ito yung tinatawag na Islam mga kababayan. Tayo ay isang Muslim sa kalagayan nung pinanganak tayo sa ating mahal na nanay. Nawala lang tayo sa ating pagiging Muslim dahil ang ibig sabihin ng Muslim ay ang taong sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos mga mahal na kababayan. Yung taong sumuko sa pagsunod kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos. Ang taong likas na kumikilala at sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang tawag sa kanyang Muslim mga kababayan. Ngayon, nawala ang sanggol ng pansamantala sa pagiging Muslim at sa Islam na pananampalataya dahil tinuturuan na ang sanggol pagkatapos binyagan na meron ng tatlong persona, meron ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Doon po nawala tayo ng pansamantala sa Islam. Na kung kaya ngayon na tayo ay malaki na, meron na tayong tamang pag-iisip, no? Alam na natin ang tama at mali, kaya tayo ay bumalik sa Islam mga kababayan. Kaya tawag sa atin, balik Islam. Tulad namin ng mga dating Kristiyano mga kababayan, dating Katoliko ako, no? At nag-Muslim, ang tawag sa akin, balik Islam. Kasi dalawang usapin mga kababayan. Una, binabalikan natin ang Islam dahil ito yung relihiyon ng ating mga ninuno na wala pa yung mga Kastila na sumakop sa bansa natin. Pangalawa, ang Islam, ang siyang relihiyon nung tayo pinanganak sa ating nanay dahil naging Kristiyano lang tayo nung pinabinyagan tayo, di ba? Sa iba namang relihiyon, nagaling ka sa dagat o sa swimming pool, nilulubog ka doon, baptismalan ka nila, bautismuhan ka ng tubig, at sabihin nila pagkatapos, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. So, sa Islam kababayan, hindi na po kailangan na ilublob tayo kung mag-Muslim tayo, no? Wala pong lubloban dito, wala rin pakimkim, wala rin wisik-wisik. Ang kailangan lang natin kababayan ay ibalik lamang natin ang karapatan ng ating dakilang tagapaglikha na si Allah bilang ating Panginoon na tagapaglikha, na kung kaya siya ang karapat dapat na sambahin ang nag-iisang Diyos, wala na pong iba pa mga kababayan. Ngayon, sino naman si Allah? No? Sino si Allah? Mga kababayan, yung ating pong narinig na Allah, ay huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lang namin mga Muslim mga kababayan. Ang Allah po mga kababayan ay wala pong kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha or God the Almighty Creator. Wala pong kaibahan mga kababayan. Yung Allah po mga kababayan, siya po ang naglikha ng kalangitan, lumikha nitong kalupaan na ating sinisilungan, lumikha ng kalangitan na ating sinisilungan, at lumikha ng kalupaan na ating tinitirahan. Ang Allah po ang naglikha nito mga kababayan. Siya po ang naglikha sa lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Ang Allah po mga kababayan, siya po ang nagpadala ng mga propeta, nagsugo ng propeta para po ang tao ibalik sa pagsamba sa Kanya. Sapagkat ang propeta paglipas, ang mga tao na wala na sa pagsamba sa tunay na Diyos, sumasamba na sa mga ibang mga nilikhang bagay lamang at ginawa na nilang mga Diyos. Kung kaya nagsugo siya ng mga propeta, like ni Jesucristo, si Allah po ang nagsugo kay Jesus, at si Allah rin ang nagsugo kay Propeta Moises, kay Abraham, para tayong ibalik tayo sa tunay na pagsamba lamang sa Kanya mga kababayan, sa nag-iisang Diyos lamang mga minamahal na kababayan. Ang Allah mga kababayan ay wala pong kaibahan sa tinatawag na God the Almighty Creator. Siya po ang tagapaglikha mga kababayan. Na kung kaya ang Allah po mga kababayan ay siya po ang tinatawag na Rabbul Alamin. Panginoon po siya ng lahat ng mga nilikha. Siya po ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Tinatawag lang namin ang Panginoong Diyos sa pangalang Allah sapagkat siya mismo ang nagpakilala sa kanyang pangalan mga kababayan, na kung saan sinabi po ng Panginoong Allah kay Propeta Moises, kung kilala na si Propeta Moises, doon po sa Mount Sinai, doon po nagpakilala ang Diyos sa kanyang pangalan ay Allah. No? Sa loob ng mga Quran, sinabi po ng Panginoong Diyos doon, ang Allah kay Propeta Moises,
innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimi salata li dhikri. Sabi po ng Panginoon Diyos, mga kababayan, nung ginawa ni Propeta Moises ang 10 Commandments, ang Decalogue, ang 10 utos, doon po napakilala sa kanya ang Panginoong Diyos sa kanyang pangalan, na kung saan sinabi ng tunay na Diyos sa tagapaglikha, katotohanan, ako po si Allah, walang Diyos na marapat sambahin, kundi ako lamang. Kung kaya, palagian kayong mag-alay ng pagdarasal bilang pasasalamat sa akin. So yun po mga minamahal na mga kababayan namin, tunay po, ang Panginoong Allah po ay napakamahabagin sa kababayan. Napakamaawain ang Panginoong Diyos mga kababayan, ang Panginoong Allah, na kung saan sino man ng tao na tapat na nagsisisi at nanumbalik sa Kanya sa pagsamba sa tunay na Diyos, ay magkakaroon siya ng tinatawag na kapatawaran. Papatawarin ng Allah sa Kanya ang Kanyang mga nagdaang kasalanan. Dahil tayo mga tao, mga kababayan, likas po sa atin na nagkakasala. Di po ba? Wala pong perfecto sa atin, subalit kung tayo ay talisay na magbabalik loob sa tunay na Diyos na si Allah, papatawarin niya po tayo sa ating mga kasalanan, mga kababayan. Kaya kung ating matatandaan, mga kababayan, si Jesucristo po ay nagturo, di ba? Papuri sa Diyos, sabi niya, Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sabi ni Jesucristo, ang Ama daw, ang Diyos daw ay nasa langit, wala sa lupa, kaya sambahin daw natin ang kanyang pangalan. So ngayon, dahil dito, nagpakilala ngayon ng Panginoon Diyos sa kanyang pangalan na Allah. Allah po ang kanyang pangalan, mga kababayan. Hindi po Ama. Kasi ang Ama kasi, ito ay title lamang, titulo bilang Ama. Maraming Ama, ako Ama, maging kayo Ama. So, bukod sa pagiging titulo na Ama, may pangalan tayo. Di po ba? May pangalan tayo. Paano ba ang Diyos, mga kababayan, walang pangalan? Tayo nga may pangalan, yung paano pa yung tagapaglikha walang pangalan. So ang kanyang pangalan, mga kababayan, ay Allah, no? Kaya mga kababayan, kung tayo ay sumasamba sa Diyos, meron tayong kinikilala ng Diyos, alamin natin kung ano ang kanyang pangalan. Kasi kung sumasamba tayo sa Diyos na hindi naman natin nakilala ang kanyang tunay na pangalan, paano tayo papakinggan ng Diyos? Paano tayo lilingunin niya kung hindi naman niya kanyang pangalan? So, mahalaga po na malaman natin ang pangalan ng Diyos, at ang pangalan niya ay Allah, mga kababayan. Kaya, yun po mga kababayan, ulitin ko, kung narinig niyo ang pangalang Allah, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, bagkus siya po ang tinatawag na Rabbul Alamin. Ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Tayong lahat, mga kababayan, nilikha tayo ng Allah. Kaya bilang pagpapasalamat na nilikha tayo, ibalik natin sa Kanya ang ating pagsamba, mga kababayan. Sinabi po ni Allah sa loob ng marangal na Quran, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa bainahuma. Tunay po na si Allah ang tunay na Diyos na naglikha ng kalangitan at nilikha ang kalupaan at nilikha ang buong sangkatauhan. So bilang pagbibigay ng tanaw ng utang na loob, mga kababayan, sa ating Panginoon, ay dapat po na ibalik natin sa Kanya ang ating pagsamba, no? Kaya pinapakilala namin ng Diyos sa inyo, mga kababayan, ang Kanyang pangalan ay Allah, ay wala pong kaibahan niya sa tinatawag na God the Almighty Creator. So yun po, mga kababayan, no? At panghuling topic na lang, no? Gusto namin ipaliwanag sa inyo, mga kababayan, kung sino si Jesucristo. Si Jesucristo po sa Islam, mga kababayan, kami pong mga Muslim, ay hindi po kami matatawag na Muslim na tunay kung hindi kami magmamahal kay Jesus. No? Mali po yung narinig natin na ang mga Muslim po ay anti-Christ. Mali po, mga kababayan. Pag sinasabing anti-Christ, hindi naniniwala kay Jesus, kumukontra kay Jesus. Pero kami mga Muslim, hindi po kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Actually, mga kababayan, kami po ang nagsasabuhay sa turo ni Jesucristo, mga kababayan. Kung makikita niyo po ang itsura ni Jesucristo sa kanyang larawan, mahaba, makapal po ang kanyang balbas. Kami mga Muslim po ang naggagawa o nagsasabuhay nito, mga kababayan. No? Makikita yung mga lalaking Muslim, mahaba ang balbas, makapal, katulad ni Jesucristo. Si Jesucristo nagdarasal, ayon sa Biblia, siya ay nagpapatirapa sa lupa doon sa bundok ng Gitsemane. Yung pagpapatirapa ni Jesucristo, mga kababayan,
makikita nyo lamang ito dito sa loob ng pananampalatayang Islam. No? Kasi ang mga Muslim kapag nagdarasal, nagpapatira pa sa lupa, katulad kay Jesucristo. Si Jesucristo nag-aayuno 40 days at 40 nights. Kami mga Muslim nag-aayuno rin po na 40 days at 40 nights. Higit pa doon. No? Kasi yung buwan ng Ramadan, isang buwan kami nag-aayuno. At maliban pa doon ay meron pang mga buwan pag-aayuno. Katulad ni Jesucristo mga kababayan. No? At si Birheng Maria, kung kilala niyo si Birheng Maria, ang pananimit ni Birheng Maria, saan niyo makikita mga kababayan? Dito na po makikita sa loob ng pananampalatayang Islam. No? Dahil si Birheng Maria, kung paano siya manamit, no? Nakatakip ang kanyang buhok, nakasuot ng mahabang damit, sa mga Muslim na babae niyo po makikita yan kababayan. No? Kasi kami mga Muslim naniniwala na si Maria ay isa sa babae na dapat huwaran, tularan, pamarisan ng lahat ng kababaihan, na kung kaya yung pananamit ni Birheng Maria, nakikita niya sa mga babaeng mga Muslim, mga kababayan. At si Jesucristo, ang kanyang mga katuruan, nakikita niyo sa aming mga kalalakihan, mga Muslim. Na kung saan si Jesucristo, bilang Muslim, naniniwala rin kami na siya ay gumagawa ng milagro, siya po ay nagpapalakad ng lumpo, pinaniwalaan namin yan. Siya po ay nagpapadilat ng bulag, bumuhay ng patay. No? Si Jesucristo, naniniwala rin po kami dyan mga kababayan, nakasaad po yan sa Quran. Si Jesucristo gumagawa ng mga milagro. Subalit sinabi niya, hindi po ito akin, bagkus ito ay nagmumula lamang sa Diyos na siyang nagsugo sa akin. So yun po, mga kababayan, mahal po namin si Jesus. Hindi po kami kumakalaban kay Jesus. Nilagay lang po namin si Jesus sa tama niyang kalagayan kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili, mga kababayan. No? Diba kung marunong kayo sa Biblia, sa Juan 17:3, yung sabi ni Jesucristo doon, na ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na ikaw lamang ang tanging nag-iisang Diyos na tunay, at ako si Kristo na kanyang isinugo. So sinabi ni Kristo doon na isinugo daw siya. May nagsugo sa kanya, at yung nagsugo sa kanya mga kababayan, yun po ang sinasamba naming mga Muslim. Yun po ang Allah mga kababayan, na tagapaglikha ng lahat, na nagsugo kay Jesucristo bilang propeta, mensahero, na siya ay nangangaral sa mga tao na tayo ay manumbalik sa pagsamba lamang sa tunay na Diyos na ating tagapaglikha mga kababayan. So si Jesucristo po, mahal po namin, ginagalang namin ang mga Muslim, sinusunod namin siya, pinapamarisan ang kanyang mga katuruan. Subalit, ang paniniwala namin kay Jesus mga kababayan ay siya ay isang dakilang propeta, mensahero at sugo lamang kababayan. No? Kasi nga, kung ano po ang ipinakilala ni Jesus sa kanyang sarili, yun lang po ang aming paniniwala sa kanya. So, mahal namin si Jesus bilang propeta, mensahero at sugo. Sa loob po ng Quran, sinabi ng Panginoong Diyos, Al-Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Si Jesus daw, sabi ng Panginoong Allah, ay hindi hihigit, hindi susubra bilang propeta at sugo at mensahero lamang mga kababayan. No, marami pang propeta na nauna sa kanya, tulad ni Moises, ni Abraham, ni Noah, ni Adan, ni Isaac, no? Ni Ismail. Napakaraming propeta na nauna sa kanya na kung saan pare-parehas silang isinugo ng Panginoong Diyos, ang Allah, para ibalik tayo sa pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos mga kababayan. So yun po si Jesucristo mga kababayan, naniniwala po kami na si Jesus ay Muslim, sapagkat si Jesus, siya ay sumunod, sumuko at tumatalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. At yun ang kahulugan ng Muslim mga kababayan, yung taong sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. So kung meron kayong tanong mga kababayan about sa Islam, kami po ay magbibigay sa inyo ng regalo, 100 pesos po, no? Basta magtanong lang kayo, bibigyan namin kayo ng 100. Hindi po kami manghihingi sa inyo dito, no? Bawal po sa Islam na manghingi. Yung love offering, bawal po sa amin. Kami pa po ang magbibigay sa inyo kung meron kayong tanong, paglilinaw, ay magbibigay kami ng 100 sa inyo bilang pasalamat sa inyong pagtatanong, no? Kahit anong klaseng tanong, welcome po. Wala pong problema at hindi kami magagalit mga kababayan. At meron kami mga dalang babasahin din dito, libre po ito babasahin mga kababayan. So kumuha lang po kayo, magbasa-basa kayo, wala namang mawawala at wala namang bayad. Magbibigay kami sa inyo ng babasahin, no? At ang babasahin na ito, nawa ito ang magsisilbing gabay sa inyo para kayo ay gabayan, patnubayan ng Panginoong dakilang tagapaglikha mga kababayan. So
ito po ang aklat na ito, kami ay naniniwala kay Jesus. Dito natin matutunghayan kung sino ba talaga si Jesucristo sa kanyang pagka-propeta at bilang sugo. So kung sino gustong kumuha ng babasahin, libre naman. At ate, baka gusto nyo ate, basa-basa ate, ha? Salamat po. No? Yan. Sino pong gustong kumuha ng babasahin? Salamat po. Yan. Kami po ay naniniwala kay Jesus. No? Kasi para maalis yung harang ba? Gusto nyo magbasa-basa, sir? Libre naman, sir. Wala naman bayad po. Ha? Ha? English? English? How are you? Next time you reduce time very long. You want know about Islam? I understand you Yeah. as a missionary. Yeah, I'm missionary. I think No. somebody not to have one. No, not long. How many minutes? Only 25 minutes. This is we speak about God. No, we are not speak about haram. No, we are speak to the will of the only one God, the Almighty I Creator. understand. So sino po sa inyo gusto magbasa-basa po? No, libre naman. Wala naman bayad. Baka gusto niyo po siya, no? Basa-basa. Picturean mo ka po. Sumapa niya sa inyo po, ma'am. Assalamualaikum. Muslim po kayo, sis? Alhamdulillah. You want English? Ma'am, baka gusto mo basa-basa, ma'am. Ano po? Yan, dalawa kayo. Thank you po. Ako na lang, ako lang. Nakanak. No, this is free. Yeah. We don't need money. Sir, baka gusto niyo basa-basa, sir. Salamat po. Sir, baka gusto niyo basa-basa, sir.